Sa isang liblib na baryo na halos malilimutan na ng panahon, may isang batang isinilang sa gitna ng bagyo, isang gabing binabalot ng malalakas na kulog at kidlat, at mga sigaw ng hayop na tila may kinatatakutan. Ang kanyang pangalan ay Lakbay. Isang pangalang sa simula ay walang saysay sa mga taga-baryo, ngunit unti-unti, naging alamat, isang pangalang kinatatakutan at hinahangaan. Lumaki si Lakbay sa piling ng kanyang lola, si Lola Maria, ang natitirang albularyo ng kanilang lugar. Tahimik ang buhay nila sa gilid ng gubat. Hindi siya katulad ng ibang bata, madalas siyang mag-isa, mahilig makinig sa mga kwento ng matatanda, at may kakaibang lakas ng loob. Bata pa lang, dama na niya na may mali sa baryong iyon. May mga gabi na napakalamig kahit walang ulan. May mga sandaling hindi nagpapakita ang buwan. At tuwing ganoong gabi, may mga taong nawawala. O kaya'y nagbabalik na wala ng ulirat, tulala, at may mga sugat na hindi maipaliwanag. May mga nilalang na hindi mo makikita sa liwanag, bulong ni Lola Maria sa kanya minsang naglalaro siya malapit sa gubat. Pero kung ika'y pinili ng tadhana, makikita mo sila. At kung makikita mo sila, hindi mo na sila malilimutan. Hindi pa niya lubos na nauunawaan noon ang ibig sabihin ng lola niya. Pero habang lumalaki siya, dumarami ang tanong. Bakit laging may patak ng dugo sa may ilog tuwing madaling araw? Bakit laging may halimuyak ng asupre tuwing gabi ng kabilugan ng buwan? At bakit tila takot ang buong baryo na magsalita tungkol sa mga aswang? Hanggang sa isang gabi, habang pauwi siya mula sa pagtulong sa isang kapitbahay, nakita niya ang hindi niya inaasahang makita, isang nilalang na hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Mata nitong mapula, balat na kulay abo, at mga pakpak na parang paniki. Tumitig ito sa kanya, hindi para umatake, kundi parang nagmamasid. Mula noon, nagsimula na ang pagbabago. Naririnig na niya ang mga bulungan ng gabi. Ramdam niya ang presensya ng mga nilalang kahit hindi niya sila nakikita. At unti-unti, natutunan niyang gamitin ang mga panandang iniwan ng kanyang lola, mga anting-anting, dasal, at halaman na may kapangyarihan. Sa baryong kinatatakutan ng iba, si Lakbay ang batang tinadhana para tumapos sa kadilimang bumabalot sa kanilang lugar. Pero hindi iyon madali. Dahil ang mga aswang ay hindi lang basta halimaw. Marami sa kanila ay dating tao. Kaibigan. Kapitbahay, pamilya, at ang pinakamasakit sa lahat, isa sa kanila, konektado sa kanyang sariling dugo. Sa bawat gabi ng pakikipaglaban, natututo si Lakbay. Natutuklasan niya ang kahulugan ng kanyang pagkatao. Ngunit mas lumalalim din ang panganib. May mga aswang na hindi basta-basta natitinag sa dasal o apoy. May mga nilalang na mas matalino, mas mapanganib, at mas malapit sa kanya kaysa sa kanyang inaakala. At habang sinusubukang protektahan ng baryo, napagtanto niya hindi niya kayang iligtas ang lahat. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Isang gabi na hindi niya malilimutan. Isang sigaw mula sa gitna ng baryo ang gumising sa kanya. Paglabas niya, nakita niya ang apoy sa bahay ng isang matandang babae, si Aling Tinay, na dati nag-alaga sa kanya tuwing wala si Lola Maria. Pero hindi apoy ang kinakatakutan ng mga tao. Kundi ang nilalang na lumabas mula sa apoy, isang aswang na hindi niya akalaing makikita pa niya sa buong buhay niya. At doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Sino si Lakbay sa mundong ginagalawan ng mga aswang? Ano ang koneksyon niya sa mga nilalang na pinipilit niyang labanan? At hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo para mailigtas ang mga taong mahal niya, kahit na sila mismo ay bahagi ng dilim? Ito ang kwento ng isang batang tinadhana, hindi para tumakbo palayo, kundi para harapin ang mga aninong matagal nang bumabalot sa baryo. Ngunit ang tanong, sapat ba ang tapang, paniniwala, at kapangyarihan ng isang bata para sirain ang sumpa ng mga aswang? Abangan ang buong kwento. Dahil ang simula pa lang ito ng paglalakbay ni Lakbay, ang batang tinadhana na tumalo sa baryo ng mga aswang.
Nang gabing lumabas ang nilalang mula sa apoy, hindi makagalaw si Lakbay. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Sa likod ng maitim at tuyong balat, sa kabila ng matutulis na kuko at nanlilisik na mga mata, alam niyang kilala niya ang aswang na yon. At sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng isang tao, isang tawa, isang yakap, isang tinig na minsang nagpatahan sa kanyang mga luha. Ang nilalang na nasa harap niya ngayon ay dating bahagi ng kanyang buhay. Pero paano? Bakit? Hindi niya maintindihan. Ang buong baryo ay nagkagulo. Ang ilan ay nagtatakbuhan, ang iba'y nagdarasal. Pero si Lakbay na natiling nakatayo, tila hinihigop ng alaala at kababalaghan ng gabi. Lumapit sa kanya si Mang Elias, ang matandang mangangahoy. Umalis ka na, Lakbay. Hindi mo na to laban, sabi nito, nanginginig ang boses. Pero hindi siya gumalaw. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata, at muling inalala ang mga turo ni Lola Maria, ang paghinga, ang panalangin, ang tiwala sa sariling kakayahan. Lumipas ang gabing iyon na parang bangungot. At kinabukasan, nagkalat ang mga abo sa paligid ng nasunog na bahay ni Aling Tinay. Wala ang katawan ng nilalang. Wala ring naiwan na palatandaan ng labanan. Pero alam ni Lakbay na hindi iyon panaginip. Totoo ang nakita niya. At higit sa lahat, totoo ang nadama niyang koneksyon sa nilalang na iyon. Dito nagsimula ang kanyang paghahanap. Binalikan niya ang lumang bowl ng kanyang lola. Doon niya natagpuan ang mga sinaunang sulat, mga papel na halos maluma na sa panahon. May mga kwento ng mga aswang, engkanto, at ng mga pinili ng tadhana na lumaban sa dilim. Sa isa sa mga papel, may isang pangalang paulit-ulit na binanggit, Amara. Isa raw itong nilalang na minsang naging tao. May pusong mabuti, ngunit nilamon ng inggit at sakit. Ang nakapagtataka, ang pangalan ni Amara ay binanggit din ni Aling Tinay noong bata pa si Lakbay. Ikaw ang alaala ng Amara, sabi niya isang araw habang sinusuklay ang buhok niya. Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Lakbay kung ano ang ibig sabihin yon. Pero sa puso niya, ramdam niyang hindi na ito tungkol lang sa baryo. May mas malalim pa. Parang unti-unting nabubuo ang larawan, ngunit kulang pa sa piraso. Nagpatuloy ang gabi-gabing kakaibang pangyayari sa baryo. May mga manok na natagpo ang patay, tuyot ang dugo. May mga sanggol na nagkakasakit ng biglaan. May mga batang nagsasabing may babaeng bumubulong sa kanila sa dilim. Ang baryo'y unti-unting tinatapik ng takot. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lakbay ang nagsimulang pagtakhan ng ilan. Bakit laging nandun si Lakbay? Tanong ng isang matanda. Bakit hindi siya natatakot? Bulong ng isa pa. Habang dumarami ang tanong, mas lumalalim ang pakiramdam ni Lakbay na may kaugnayan siya sa lahat ng ito, hindi lang bilang tagapagtanggol, kundi bilang susi sa isang mas matandang sikreto. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng gubat, may narinig siyang awit. Hindi ito tulad ng kantang naririnig sa baryo. Isa itong malungkot na himig na tila bumabalot sa buong paligid. Dahan-dahan siyang lumapit, at doon niya nakita ang isang babae sa ilalim ng puno, nakatalikod, mahaba ang buhok, at tila umiiyak. Huwag ka sanang matakot, anang babae nang mapansin siyang dumating. Matagal na kitang hinihintay, Lakbay. Kinilabutan siya. Hindi niya alam kung lalapit siya o tatakbo. Pero bago pa siya makapagdesisyon, biglang lumamig ang hangin. Ang mga dahon ay nag-umpisang gumalaw kahit walang ihip. At ang babae, dahan-dahang humarap sa kanya. Makinis ang mukha, ngunit ang mga mata ay hindi normal, itim, malalim, puno ng lungkot at galit. Ako si Amara, sabi nito. At ikaw ang dahilan kung bakit ako narito pa. Tumibok ng malakas ang puso ni Lakbay. Anong ibig sabihin nito? Bakit siya? Ano ang koneksyon nila? Pero bago siya makapagtanong, biglang nawala si Amara, parang usok na tinangay ng hangin.
Naiwan siyang mag-isa, nanginginig at nalilito. Kinabukasan, pinilit ni Lakbay na maging normal ang araw. Pero hindi na siya ang dating Lakbay. Sa isip niya, alam niyang kailangan na niyang malaman ang buong katotohanan. Sino si Amara sa buhay niya? Ano ang ibig sabihin ng alaala ng Amara? At paano niya magagapi ang nilalang na tila may bahagi ng kanyang nakaraan? Sa mga darating na gabi, mas titindi pa ang panganib. Mas lalakas ang tawag ng kadiliman. At ang tanong hanggang saan kayang panindigan ni Lakbay ang kanyang tadhana bilang tagapagtanggol ng baryo, kahit pa ang katotohanan ay kayang wasakin ang lahat ng pinaniwalaan niya. Hindi pa tapos ang gabi. At ang dilim, nagsisimula palang gumalaw. Mula noong gabi ng pagkikita nila ni Amara, hindi na muling naging tahimik ang gabi ni Lakbay. Kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata, naririnig pa rin niya ang awitin ni Amara, paikot-ikot, paulit-ulit, parang inaakit siya pabalik sa kadiliman. Hindi siya makatulog. Lalo na't sa tuwing papatigil ang kanta, sa kanya maririnig ang sigaw ng mga nawawalang tao. Isa, dalawa gabi-gabing may nawawala. Habang sinusubukang alamin kung sino nga ba si Amara, napansin ni Lakbay ang kakaibang kilos ng ilang tao sa baryo. Si Mang Elias, na dating matapang at palaban, bigla na lang ay umiiwas sa kanya. Si Aling Pacing, na dati nagbibigay sa kanya ng tinapay tuwing umaga, ngayoy biglang nanlilisik ang tingin kapag nadadaanan niya. Parang may lihim silang lahat na ayaw ibunyad. Parang alam nila ang isang bagay na hindi sinasabi sa kanya. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong-tanong. Hindi sa mga matatanda kundi sa mga bata. Sila kasi ang hindi pa marunong magsinungaling. Doon niya nalaman ang tungkol sa lihim ng gabi ng alitaptap. Isang kwento na madalas ikwento ng matatanda pero tinatabunan ng panibagong bersyon. Sabi ng mga bata, isang beses daw, may isang babae na sinunog ng mga tao sa baryo dahil pinagbintangang aswang. Hindi raw totoo. Pinilit lang daw ng mga matatanda na paniwalaan ang kwento para matakot ang iba. Pero bago raw mamatay ang babae, nagsumpa ito, babalik siya, at dadalhin niya ang mga kaluluwa ng mga mapanghusga. Ang babaeng iyon si Amara. Hindi makapaniwala si Lakbay. Tila unti-unti nang nabubuo ang ugnayan ng kanyang pagkatao at ng kasaysayan ng baryo. Pero kung totoo nga ang sumpa, sino ang may kasalanan? Sino ang nagsimula ng lahat? At bakit siya, isang batang hindi pa pinapanganak noon, ang kailangang magbayad para sa pagkakamali ng iba? Habang hinahanapan ng sagot ang mga tanong, hindi niya napansin na unti-unti na rin siyang nagbabago. Kapag sinisikatan siya ng araw, pakiramdam niya'y mas mabilis siyang mapagod. Kapag hawak niya ang ilang lumang bagay mula sa bowl ni Lola Maria, nararamdaman niya ang matinding init sa palad. At minsan, kapag napapikit siya ng matagal, bigla na lang siyang nakakakita ng mga pangyayari sa nakaraan, mga tagpo na tila alaala ng ibang tao, ngunit malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Samantala, may isang batang babae sa baryo na palaging nasa paligid niya. Si Nena. 8 taong gulang, tahimik, pero matalas ang mata. Isang araw, nilapitan siya nito at sabay sabing, hindi ikaw ang problema, Lakbay. Pero ikaw ang susi. Napatingin siya sa bata. Paano mo alam yan? Tanong niya. Kausap ko siya, sagot ni Nena. Yung babae sa puno. Sabi niya, hindi ka kalaban. Pero kailangan mong pumili kung kanino kakakampi. Napaisip si Lakbay. Hindi na lang pala siya basta tinadhana. Pinipili rin siya ng kadiliman at ng liwanag. Pero hindi pa malinaw kung alin sa dalawa ang mas dapat niyang paniwalaan. Dahil kung totoo ngang pinatay si Amara ng walang sala, masama nga ba talaga siya? O pinilit lang siyang maging ganon? Lalo pang gumulo ang lahat ng matagpuan ni Lakbay ang isang lumang larawan sa ilalim ng lumang altar ng simbahan. Larawan ito ng mga unang tagapagtatag ng baryo. Isa-isa niyang tinignan ang mga mukha,
at sa hulihan, halos mamilog ang mga mata niya. Nandoon si Lola Maria. Bata pa, nakatayo sa tabi ng isang babae na hawig kay Amara. At sa likod ng larawan, may nakasulat, ang sumpa ay hindi nagsisimula sa gabi ng pagkasunog, kundi sa araw na ipinanganak ang anak ng dalawang daigdig. Anak ng dalawang daigdig. Sa loob-loob ni Lakbay, unti-unti nang malinaw sa kanya, hindi lang basta tagapagligtas ang papel niya. May bahagi rin siya ng sumpa. At kung ganon, anong klaseng nilalang nga ba talaga siya? Bawat araw, lumalapit na ang huling gabi. Bawat gabi, mas dumarami ang nawawala. At ang baryo, hindi na sigurado kung dapat silang matakot sa mga aswang o kay Lakbay mismo. Ngunit sa mga darating na oras, mas malalalim pa ang sikreto na mabubunyad. Mga lihim na maaaring magwasak ng tiwala, pamilya, at buong baryo. Ang tanong, handa bang tanggapin ni Lakbay ang katotohanan, kahit pa ang katotohanan ay hindi palaging makatarungan? Dahil sa mundong ginagalawan niya ngayon, hindi lahat ng halimaw ay mukhang halimaw. At hindi lahat ng tao ay inosente. Hindi na kayang itago ni Lakbay ang mga nararamdaman niya. Habang tumatagal, mas ramdam niyang unti-unting nawawala ang mga hangganan sa pagitan ng kanyang mundo at ng madilim na mundo ng mga aswang. Parang may mga gabing hindi na siya natutulog, at kapag nagising siya, may mga bagong alalahanin, mga bagong tanong. At ang mga tanong na iyon ay unti-unting nagiging mas mabigat, parang mga anino na sumusunod sa kanya, kahit saan siya magpunta. Minsan, habang naglalakad siya sa kakahuyan, nakatagpo siya ng isang bata na matagal nang nawawala. Halos hindi na makilala ang mukha ng batang iyon. Sobrang takot at panginginig ang sumasakop dito. Lakbay, tinutukso ako, anang bata na parang hindi matulungan ng mga salita. Ipinakita nito sa kanya ang mga sugat na hindi nagmula sa mga hayop, kundi mula sa mga kuko ng isang nilalang na may kakayahang mag-anyong tao. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Tinutukso ako ng mga anino, anong ibig sabihin ng anino? Si Lakbay na lang ang naiwan na hindi makagalaw, dahil ang sinabi ng batang iyon ay patunay na may higit pa sa mga aswang sa baryo. May mas malalim na kadiliman. May mga anino na hindi basta matutuklasan. Pinilit ni Lakbay na bumalik sa baryo, dala ang takot na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero pagdating niya roon, tila ang buong baryo ay nag-iwas sa kanya. Tumingin sa kanya si Aling Pacing, at nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, parang pagsisisi, ngunit puno ng takot. Lakbay, sabi nito, huwag mo nang ituloy. Hindi ito makatarungan. Kung ituloy mo, marami pang buhay ang mawawala. Hindi kami handa. Hindi na kayang pigilan pa ni Lakbay ang kanyang pakiramdam. Sinalubong siya ng hindi matitinag na alon ng takot at pangamba. Ano ang tinatago niyo? Tanong niya. Ano ang tunay na kwento ng mga aswang dito? Naglakad siya papuntang simbahan, kung saan naroroon ang huling piraso ng mga sagot. Ang altar, na siyang naging saksi sa mga kasaysayan ng baryo, ay ang tanging lugar na tila hindi tinatapakan ng kadiliman. Dito siya muling nakita ni Nena, ang batang nagbigay sa kanya ng mga pahiwatig. Nena, alam mo ba ang tungkol sa sumpa? Tanong ni Lakbay. Naging seryoso ang mata ng bata at tumango. Alam ko po. Pero ang sumpa hindi basta mababali. Hindi niyo po kaya. Ngunit bago pa makapagsalita si Lakbay, nagsimula na naman ang kakaibang pakiramdam. Ang hangin, malamig, at ang gabi ay nagiging mas madilim. Ang mga bituin, unti-unting nawawala, at ang mga puno ng kahoy ay parang nagbabalikwas, parang sumasayaw sa saliw ng isang hindi naririnig na musika. Biglang lumakas ang mga tunog ng mga kalikasan, isang malalakas na sigaw ng mga hayop sa kabubatan, parang may isang labanan sa dilim. Tumakbo si Lakbay at si Nena papunta sa gilid ng simbahan, at doon nila nakita ang isang imahe na magpapaalala kay Lakbay ng lahat ng hindi niya pa natutuklasan. Si Amara.
Nakatayo siya sa ibabaw ng isang lumang punong mangga, ang kanyang mata ay naglalabas ng isang kumikislap na pula, tulad ng isang mata ng alitaptap. Ngunit ang pinaka-nagpapasindak sa lahat ay ang mga pangil ng aswang na nakabukas, lumalagabog sa hangin, habang ang katawan ni Amara ay nagsisimulang magbago, nagiging isang halimaw na hindi matutukoy kung tao o hayop. Lakbay, tawag ni Amara, ang boses ay umaabot sa bawat sulok ng gabi. Hinahanap mo ang katotohanan. Pero ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa mga kasinungalingan. Bigla, sumabog ang mga alon ng dilim mula sa mga punong nakapaligid. Ang mga kaluluwa ng nawawalang tao ay nagmistulang mga alitaptap na pumapalibot sa kanilang paligid, mga mata na hindi mata. Ang kanilang mga katawan, halos hindi na matukoy kung buhay o patay, nagsusumigaw ng tulong na hindi maririnig. Ngunit bago pa matuloy ang lahat ng ito, isang napakalakas na tunog ng kidlat ang pumunit sa kalangitan. At sa harap ng kanyang mga mata, nakita ni Lakbay ang hindi inaasahang pagsabog ng mga ilaw mula sa simbahan. May isang nilalang na sumabog mula sa kinasanayan niyang alulod ng takot, si Lola Maria, na may hawak na isang sinaunang espada, ang dulo ay nagsisilibing ilaw. Lakbay, sigaw ni Lola Maria, huwag mong kalimutan, hindi lahat ng kalaban ay nakikita. At hindi lahat ng kasamahan ay tapat. Ang malupit na tunog ng kidlat ay nagbigay daan sa isang katahimikan, na parang ang buong baryo ay naghintay na makahinga. Si Lola Maria, na may hawak na espada, ay nakatayo sa gitna ng kalye, ang mga matay puno ng determinasyon at sakit. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang katawan ay parang may biglang pagkabagsak ng lakas, at ang ilaw mula sa espada ay nagsimulang magdilim. Ngunit, Lakbay, sabi ni Lola Maria, ang tinig niya ay puno ng kalungkutan, may mga bagay na mas mabuti pang hindi mo malaman. Ang kanyang mga salita ay bumangon sa katahimikan, at bago pa makapagsalita si Lakbay, nagsimula nang magbago ang kanyang paligid. Ang mga alitaptap na nakapalibot kay Amara ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag na pula, at ang mga anino mula sa kabubatan ay naglalakad patungo sa kanila, dumadami ang kanilang bilang. Hindi mo dapat labanan ito, Lakbay, sabi ni Amara, na unti-unting nagiging malinaw sa dilim. Sumpa lang ang magtatapos sa bawat pagsubok na iyong dadaanan. Ang boses ni Amara ay hindi na ang masakit na boses na una niyang narinig. Ang mga mata nito, puno ng galit at lungkot, ay nagsalaysay ng mas matinding kwento kaysa sa sinuman ang makakaya. Ngunit bago pa makuha ni Lakbay ang buong katotohanan, isang matinding tunog ng pagkabasag ang nagpagising sa kanya. Nagulat siya nang makita ang buong baryo. Mga pader ng mga bahay, mga puno sa paligid, at pati na ang simbahan mismo ay nagsimulang mag-crack. Isang puwersa, mas malakas pa sa kidlat, ang tumama sa lugar, at sa bawat pira-pirasong pagbasag, naramdaman ni Lakbay na may isang bagay na gumugulong sa kanyang katawan, ang kanyang sariling katawan ay nagbabago. Oh wait, si Lakbay, na hindi na kayang itago ang kanyang takot, ay sumagot habang ang kanyang kamay ay nagsimula ng magbago. Ang mga daliri niya ay humahaba, at ang balat niya ay nagiging matigas, tila naging bahagi ng mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao. Ano ito, Lola? Ano nangyayari sa akin? Si Lola Maria ay nakayuko, ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, ang mga mata ay puno ng bigat. Lakbay, ang iyong tadhana, hindi mo kayang takasan, sabi niya, ang tinig niya ay tila pighati. Hindi ito tadhana ng tagapagtanggol, kundi isang pagsubok na itinatag ng mga kasaysayan na matagal nang burid sa ilalim ng iyong mga paa. Si Nena, na matagal nang tumutok sa mga pangyayari, ay nagsimulang tumakbo patungo kay Lakbay. Ang maliit na katawan ng bata ay natatakpan ng mga alitaptap, at sa bawat hakbang niya, ang mga alon ng dilim ay nagiging mas malakas. Hindi po siya ang kasalanan, sigaw ni Nena, ang mga mata nito ay puno ng takot at kalituhan. Siya po ay tagapagtanggol, hindi po siya ang dapat mong pagtakpan. Nakita ni Lakbay kung paano humarap si Amara sa kanila.
Ito ay isang laro ng paghihiganti, sabi ni Amara, ang mukha nito ay seryoso, at ang katawan ay nagsimulang magbago at magmukhang hindi tao. At ikaw, Lakbay, ay bahagi ng mas malaking kasaysayan kaysa sa iniisip mo. Ang mga lihim ay matagal nang itinago, at ikaw ang susi sa lahat ng ito. Sa lahat ng mga salitang iyon, ang pinakamabigat ay nanggaling kay Lola Maria. Lakbay, ang iyong dugo, wala kang kamalay-malay. Ang sumunod sa iyong linya ay hindi isang tao, kundi isang nilalang na mula sa dilim. Isang nilalang na nagsimula sa tadhana ng mga aswang. Ang kanyang mga salita ay parang kabig, na nagbigay ng isang bagong pananaw kay Lakbay. Nagdadalawang isip siya kung anong ibig sabihin ng kanyang lola. Ang pagkatuklas sa sarili niyang pinagmulan ay tila hindi kayang tanggapin. Ang buhay niya, ang lahat ng kanyang pinapaniwalaan, ay nagiging pira-piraso, at ang bagong realidad ay parang hindi kayang tiisin. Habang ang bawat sandali ay tumitindi, ang mga anino sa paligid nila ay nagsimulang mag-usbong. Ang mga mata ni Lakbay ay tila lumaki sa takot nang makita niya ang mga nilalang mula sa kabubatan, mga nilalang na hindi katulad ng mga aswang na karaniwan nilang nakikita. Ang mga nilalang na ito ay may mga pakpak ng dilim, may mga mata na naglalabas ng pula, at naglalakad sa hangin na parang may sariling lakas. Ang lahat ng ito ay nagsimula ng magtagpo sa harap ni Lakbay. Ang paglalaban ng mga kaluluwa, ang saloobin ng mga tao sa baryo, at ang nagbabalik na sumpa ni Amara ay naging gabay sa kanya sa isang landas na hindi na kayang balikan. Lahat ng mga sinasabi ni Amara at Lola Maria ay nagsanib sa isang kaguluhan ng kaisipan at puso, at ang pagtuklas na si Lakbay, siya mismo, ay bahagi ng nilalang na tinatago sa loob ng bawat kasaysayan. Walang sinuman ang makakaharap sa mga tanong na iyon, at sa bawat sagot na nahanap ni Lakbay, ang buhay niya ay unti-unting nagiging isang paglaban sa sarili, sa kanyang kahulugan sa mundo ng dilim at liwanag. Ang mga nilalang na naglalakad mula sa kabubatan ay nagsimulang magtipon sa harap ni Lakbay, ang mga mata nila ay kumikislap na parang mga bituin sa dilim. Ang hangin ay naging malamig, ang mga alitaptap na nag-aalab sa paligid ay nagsimula ng magliyab ng matindi. Si Amara, na nakatayo sa unahan ng mga nilalang, ay tumingala kay Lakbay, ang mga mata nito ay puno ng galit at lungkot. Isang tanong, Lakbay, sabi ni Amara, ang tinig nito ay kumakalat sa hangin. Pumili ka. Aling bahagi ng iyong dugo ang pipiliin mo? Ang pagiging tagapagtanggol o ang pagiging isang nilalang na katulad namin? Si Lakbay ay nakatayo, ang katawan niya ay nagiging mas mahirap itago ang mga pagbabago. Habang tumitingin siya kay Amara, ang mga alaala ng nakaraan, mga kwento ng kanyang pamilya, mga huling mensahe ni Lola Maria, lahat ng mga ito ay nagsimulang mag-crash sa kanyang isipan. Si Amara, ang sumpa, ang kasaysayan ng kanyang lahi, at ang mga lihim ng baryo, lahat ng ito ay tila magbabalik sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat gawin, sabi ni Lakbay, ang tinig niya ay puno ng takot at kalituhan. Hindi ko kayang mawalan ng lahat, pero hindi ko rin kayang gawing kalaban ang mga taong minahal ko. Nagkaroon ng saglit na katahimikan, at lahat ng mata ng mga nilalang ay nakatutok sa kanya. Ang hangin ay lumamig pa, at si Nena, na matagal nang nakatayo sa kanyang gilid, ay biglang humarap sa kanya. Lakbay, ang tadhana mo ay hindi nakasalalay sa pagpili ng kasalukuyan, kundi sa kung paano mo hinaharap ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang tinig ni Nena ay puno ng bigat, na parang siya ay nagsasabi ng isang lihim na matagal nang itinagong mga nilalang. Si Amara ay ngumiti ng malupit. Iyon na nga, Lakbay. Hindi mo kayang iwasan ang iyong mga ugat. Ang buong baryo ay isinumpa, at ikaw ay bahagi ng sumpa. Hindi ka matatakasan. Ngunit bago pa magpatuloy si Amara, isang malakas na tunog ang sumabog mula sa kalangitan. Isang kidlat na mas maliwanag kaysa sa lahat ng nangyari sa gabi, at bago pa makalapit ang mga nilalang kay Lakbay, si Lola Maria ay muling tumayo, hawak ang espada na naglalabas ng matinding liwanag.
Lakbay, anak ko, ang tinig ni Lola Maria ay puno ng pagnanais at kalungkutan. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ng mga nilalang ng dilim. Ito ay laban ng lahat ng pinagmulan, ng mga alaala na hindi mo pa kayang maabot. Magtulungan tayo. Si Lola Maria ay sumugod papunta kay Amara at tinangka niyang gamitin ang espada upang sugatin ang nilalang na nagmula sa kanilang mga kasaysayan. Ang liwanag mula sa espada ay tumagos sa mga anino, at sa bawat galaw ni Lola Maria, ang mga nilalang na kasama ni Amara ay tila napapaalis ng liwanag. Pero sa isang iglap, si Amara ay tumawa, at ang kanyang katawan ay nagbago, naging mas malakas, mas matalim. Bakit mo ako tinatangka? Tanong ni Amara, ang kanyang katawan ay naglalabas ng matinding enerhiya. Ang lahat ng ito ay tadhana. Hindi mo kayang labanan ang sarili mong dugo. Si Lakbay, habang tinitingnan ang labanan sa harap niya, ay biglang nakaramdam ng isang matinding panginginig sa kanyang katawan. Hindi na siya makapagpigil at isang sigaw ang lumabas mula sa kanya. Ang mga sugatang katawan ng mga nilalang na naglalakad sa paligid ay nagsimulang magliyab at ang mga mata niya ay nagsimulang magningning ng pula. Si Amara ay lumapit kay Lakbay at habang patuloy ang kanilang laban ni Lola Maria, nagsimula nang magbago ang mga tanawin. Ang mga pader ng baryo ay nagsimulang mag-crack at ang mga tao sa baryo ay naglalabas ng matinding takot. Hindi malaman kung alin sa mga nilalang at si Lakbay ang dapat nilang katakutan. Sa bawat sandali ng alingaungaw, ang katawan ni Lakbay ay nagiging mas matigas at puno ng kapangyarihan. Magsimula ka na, sabi ni Amara, ang mga mata nito ay punong-puno ng pangako at pighati. Hindi mo kayang pigilan ang iyong tadhana. Ngunit bago pa magtuloy-tuloy si Amara, biglang pumutok ang buong simbahan. At sa gitna ng mga umuugong na sigaw at tunog ng kidlat, isang nilalang na hindi pa nakikita ni Lakbay ang sumulpot mula sa dilim. Isang katawang hindi tulad ng mga aswang, mas mataas, mas malakas, at may kakaibang anyo. Si Lola Maria ay napatingin kay Lakbay at sumigaw, "Iyan ang tunay na kalaban mo, anak." Hindi ito si Amara. Si Amara siya ay ang tagapagtanggol. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang napakalaking pahayag na gumugulo sa isip ni Lakbay. Hindi si Amara ang kalaban. Hindi ang kanyang mga pinagmulan, kundi isang nilalang na hindi na kayang kontrolin. Sa huling sandali, nakita ni Lakbay ang buong kwento, ang pagkatalo ng lahat ng mga naninirahan sa baryo. Si Amara at Lola Maria ay hindi lamang mga magkaibang nilalang, sila ay magkakampi. Ang tunay na puwersa ng dilim ay hindi nanggaling sa mga aswang. Si Lakbay mismo ang sagot sa kanilang mga kasaysayan. Ang mga salitang sinabi ni Lola Maria ay parang mga palaso na tumagos kay Lakbay. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman, ang galit ni Amara, ang takot sa kanyang puso, at ang bigat ng kanyang pamilya at mga nakaraan. Ang mga tanong na lumutang sa kanyang isipan ay nagsimula ng mag-iba. Kung si Amara nga ay hindi ang kalaban, kung siya mismo ang may hawak ng susi sa lahat ng ito, paano siya makakaligtas? Ang mga nilalang na naglalakad sa paligid ay tila nagmamasid na parang naghihintay ng utos. Ang kagubatan at mga anino ay naging magkaalyado, at si Lakbay ay napagtanto na ang laban ay hindi isang simpleng laban ng mga aswang, kundi isang labanan ng mga katotohanan at lihim na matagal nang itinagong mga kaluluwa. Habang patuloy ang labanan sa pagitan ni Lola Maria at Amara, napansin ni Lakbay na ang espada ni Lola Maria ay naglalabas ng liwanag na hindi natitinag. Ang mga nilalang ni Amara ay nagsimula ng umatras, natatakot sa kung ano ang naglalabas ng matinding enerhiya. Ngunit sa isang iglap, si Amara ay nagbago, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng sakit. Hindi mo matatakasan, Lakbay, sabi nito, ang boses ay puno ng pagdududa. Ikaw ang nagtakda ng lahat ng ito. Ang iyong dugo ay tinatahi ang lahat ng kasaysayan. Hindi nakayanan ni Lakbay ang bigat ng mga salitang iyon. Habang ang lahat ng ito ay nagaganap,
ang mga nilalang na nagsilbing mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago. Isang matinding sigaw ang umabot mula sa loob ng kanyang katawan. Si Lakbay ay sumigaw ng buong lakas, isang sigaw na hindi lamang nagmula sa kanyang bibig kundi mula sa mga lihim na naramdaman sa kanyang kaluluwa. Mula sa sigaw ni Lakbay, isang kakaibang liwanag ang sumik mula sa kanya, at ang lahat ng mga nilalang sa paligid ay tila naglaho. Ang dilim na bumabalot sa baryo ay nagsimulang maglaho, at ang mga anino na nagsisilbing mga kaluluwa ng nakaraan ay nagsimulang maglaho rin. Si Amara, na kanina ay nagsasabi ng mga salitang puno ng pangako, ay tumingin kay Lakbay ng huling pagkakataon, ang kanyang mata ay malungkot, ngunit may halong pag-unawa. Pinili mo ang liwanag, sabi ni Amara, ang boses nito ay mahina at halos mawalan ng lakas. Hindi ko na kayang labanan ang iyong tadhana. Pero alam mo, Lakbay, na ang tunay na laban ay hindi natatapos dito. Si Lola Maria, na kanina ay nakatayo at naglalaban, ay nilapitan si Lakbay. Ang mga mata ni Lola Maria ay puno ng galak at hinagpis. Anak ko, ito na ang katapusan ng isang yugto. Ngunit ang iyong kwento ay magsisimula pa lamang. Ang mga alitaptap na naglalabas ng liwanag ay nagsimulang maglaho, at ang mga nilalang ng dilim ay nagbabalik sa kanilang mga pinagmulan. Ang mga pader ng baryo na nag-crack dahil sa labanan ay nagsimulang magsara, at ang mga tao sa baryo, na hindi na alam ang mga nangyari, ay nagsimulang magbalik sa kanilang mga bahay. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang lahat, ngunit ang mga mata ni Lakbay ay nagsimulang magsalaysay ng mas malalim na kwento. Hindi na muling magiging pareho ang baryo. Si Lakbay ay natutunan na ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa pagtakas o pakikidigma. Ang tunay na lakas ay hindi galing sa kapangyarihan o pagnanasa, kundi sa pagtanggap ng mga pagkatalo at pagkakamali ng nakaraan. Ang mga pighati ng baryo, ang mga alon ng dilim, ang mga alitaptap na sumik sa gabi, lahat ng iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw. Nang bumalik sila sa baryo, si Lakbay ay nakaramdam ng isang bagong kalayaan, isang katahimikan na hindi niya naramdaman noon. Ang mga kasaysayan ng aswang at ang mga tinagong lihim ng pamilya ay nagsimulang magbago. Si Lakbay ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang tagapagtanggol hindi lamang ng mga tao kundi ng mga anino ng nakaraan na kailangan ding mapatawad. Isang gabi, habang ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagsimulang magliwanag sa langit, si Lakbay ay tumayo sa harap ng simbahan. Inisip niya ang lahat ng mga taong nakasalamuhan niya, si Lola Maria, si Nena, si Amara, at ang buong baryo. Alam niyang ang laban ay hindi natatapos, ngunit ang pagkakaroon ng kaalaman sa kanyang ugat at pinagmulan ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin, sabi ni Lakbay sa kanyang sarili. Ang mga kwento ay nabubuhay, at ang mga aswang ay hindi lang mga nilalang, sila ay parte ng ating mga kwento. At sa gabi ng katahimikan, habang ang mga bituin ay sumik sa itaas, natutunan ni Lakbay na ang pinakamahalagang laban ay ang laban sa sarili, at ang pinakamahalagang katotohanan ay ang pagtanggap sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao.